understand the Philippine media today, we have to revisit its past. Magandang araw and welcome back to the second episode of Media Matters with Ja Eliao. At syempre talaga naman, last week ay kalolaunch nga lang nitong aking bagong project. And very excited talaga akong ma-share ito, maibahagi sa lahat. Ilang buwan ko rin itong binalak na gawin. And then finally, ayun na nga, na-push na talaga. So, very short feedback lang sa mga utaos na nakakita. So, natuwa naman sila and they feel like it's very me. Hindi ko alam kung compliment kaya yun. Compliment kaya yun, it's very me daw yung aking podcast. So, yun namang isang taga-alter media, sabi niya, hindi siya makapaniwala na nagawa kong magsalita for like almost 25 minutes. Well, to be exact, it was 24 minutes. So, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yun, pero parang feeling ko nga bitin pa, charot. Ayan, so para naman po doon sa mga nagtatanong, kasi may mga titos and titas na walang Spotify, so para po doon sa mga walang Spotify, pwede niyo po rin itong pakinggan sa Anchor.fm, Google Podcasts, Radio Public, and of course, ina-upload ko rin po ang video sa YouTube para naman po hindi niyo na kailangang mag-install pa ng extra app. So, balikan lang natin yung naganap, last week. Grabe talaga, napakainit ng usapin, nung nangyari nga sa ABS-CBN. So, sa hindi nakakaalam, bago nagkaroon ng pandemyang ito, halos, hindi ko sinasabing lahat, pero almost every week nga ay sumasali ako sa mga Black Friday protests na led by the National Union of Journalists of the Philippines. Yung mga una doon pa sa sa may Morato Circle, and then pagtagal-tagal, parang third or fourth ata yun, nung lumipat na finally sa harap ng ABS-CBN sa may Esguerra Gate. So, grabe. So, talagang nakakapang lumo at the same time nakakagalit nung nakita mo talaga yung vote na 70-11. Grabe, kakaloka. So, nung last Saturday, nagkaroon ng isang napakalaking mobilisasyon. At syempre, itong si Aling Angel Locsin, my God, mga girls and boys, may baon lang naman siyang 10 kilo ng hot sauce. Pinakawalan niya tong lahat ng ito sa mema niya doon sa mob. Kaya talagang nakakamiss, yung vibes na meron sa Esguerra Street. Miss ko na rin po kayo sa lahat ng nakakamiss sa akin kung meron man. So, ayun na nga, kaliwat kanan, yung pagpapaabot natin ng, uy, yakap, uy, hindi pa tapos ang laban. Ganun yung mga sinusulat natin sa comment section kapag may mga nagpo-post na mga kapatid natin or mga kapamilya natin sa ABS-CBN. Tapos, syempre kasabay din noong balitang yun, lumabas na rin ng mga sumunod na araw naman, yung kaliwat kanan na balita naman ng tanggalan. And I think, bilang isang lowly media worker, isa sa mga talagang napakabigat. Kasi alam naman natin, katulad nga sabi ni Madam Angel Locsin, hindi naman talaga Lopez yung talagang naghirap dahil dito, kung hindi yung mga simpleng mga manggagawa na mawawala ng trabaho. At yun nga, ngayong araw, I think it was yesterday, Thursday, sorry, I'm recording this on a Friday, so I think it was Thursday, na yung isang manggagawa nga ng ABS-CBN ay inatake sa puso at namatay, sabi ng NUJP sa kanyang isang advisory niya. Matapos niyang malaman na isa siya sa mga mareretrench na mga manggagawa. So, pinapaabot ko po yung aking deepest condolences sa lahat po ng nakakakilala sa kanya, sa mga kamag-anak niya, sa mga mahal niya sa buhay. Nakikiramay po ako. Ay nako, talagang napakabigat ng usapin na ito, So, kaya nga minsan ang tanong ko talaga is, paano ba natin mako-concretize yung salitang yakap o di kaya naman yung laban lang na madalas nating pinapaabot sa mga kapatid natin or mga kapamilya. Ba't ba ako kapatid ng kapatid? TV5! So, yung mga kapamilya natin sa ABS-CBN. So, nung naggawa kami nung Alab Special Sona sa Alter Media, hindi ko alam kung napanood nyo, pero check nyo yun guys sa Facebook ng Alter Media. Isa yun sa mga tinanong ko kay Sir Nonoy Espina. Sabi ko, paano ba ito makakonkretize? Kasi minsan, di ba, parang kapag nasa social media ka, feeling mo, parang ito na lang ba yung kaya kong ibigay? Ito na lang ba yung kaya kong gawin? So, yun. So, na-realize ko doon sa sagot niya na marami naman palang
paraan, at minsan yung akala nating mga simpleng paraan ay may impact din kahit papaano at nakakatulong tayo sa paghuhubog ng public opinion. So halimbawa na lang yung pagpatuloy nating pag-iingay sa social media, no? Sa tingin ko malaking bagay pa rin ito kasi the mere fact that ilang linggo na, dalawa ba, or basta ilang araw na simula nung nangyari yung botohan on na dininay nga ng House Committee yung bid or franchise renewal bid ng ABS-CBN, hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin nila yung kanilang boto. So it only means na tinamaan talaga sila, no? Tinamaan talaga sila sa galit ng mamamayan. Parang sino bang hindi magagalit? At syempre talagang kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo, no, sa pagmumulat. Kasi ang isa sa mga next na challenges din ito is paano ba natin i-sustain yung laban. So wag na tayong mang-intriga kasi may mga nakikita ko nangi-intriga pa. Yung para, uy, wala naman yan dati. Ngayon lang yan pumunta. Wag ganun mga friends. No? Imbes na ganun yung isipin natin o sabihin natin, mas maganda kung ibuhos natin ang ating energy sa pagpaparami pa sa atin. Kaya laging the more the merrier. Kung meron man kayong mga ganong saloobin, sendin nyo na lang yun. Huwag nyo na i-post sa social media. Anyway, wala naman tayong wala tayong monopolyo ng labang ito, ng naratibong ito. So, para sa totoong topic ko today, talaga, dami nang sinabi, hindi ko pala yung aking topic. Ating pag-uusapan ngayon, ang talagang pag-uusapan natin ngayon is yung history nga ng Philippine media. Kasi nga, parang ang dami-dami nagaganap, 'di ba? So, paano mo ba siya talaga dapat tignan, no? Para mas maintindihan natin, bakit nga ba tayo nagkakaganito, no? So, katulad nating mga tao, ordinaryo mamamayan, yung media is also shaped, no, by its history, no? So, halimbawa, tayo, yung as a person, no? As a beautiful girl like me. Beautiful girl! So, bilang isang girl talaga, balikan ko lang yung point na yun, girl talaga. Anyway, so, nawala ako. So, ayun na nga. So, ano ba yung mga social institutions, na tumulong sa atin, na humubog sa atin, yung mga family values din, di ba, na meron tayo. Lahat yan ay one way or another, either positive or negative ka na naapektuhan nito, ay humubog sa iyong pagkatao. At ganun din yung media, no? Ganun din siya, yung nangyayari sa kanya ngayon, ay hinubog din siya ng mahabang kasaysayan din to. So, ang paborito ko ditong linya kapag dinidescribe yung history ng Philippine media is yung salita ni or mga kataga ni former na dean ng UP Mass Communication, at syempre founding chairperson at still chairperson of the Alter Media, si Luis V. Teodoro. May V talaga, si Sir Luis Teodoro. So, sinasabi niya talaga is yung the history of the Philippine press is the history of the revolutionary and the alternative press. So, kaya di ba, haba ng hair namin, di ba? So, kasi di ba, halimbawa, pag tinignan mo yung history ng Philippine media, ano ba yung makikita natin? We have the likes of Chariong Tagalog, La Solidaridad, naroon din yung Kalayaan, no? Ang kaisa-isang publikasyon na inilimbag ng mga katipunero. So, minsan, kapag pinag-uusapan yung history, madalas tumatalon agad tayo sa martial law days, after ng Spanish colonization days, talon agad sa martial law kasi ito yung mga exciting, no? So, pero in between that, namayagpag din yung radyo, no? Sa ere bilang isa sa naka-penetrate din, no, na media sa buhay ng mga tao. And I think until now, yung radio pa rin talaga ang isa sa pinaka-reliable source of information, especially dun sa mga malalayong lugar, yung mga lugar na hindi naman afford, no, bumili ng telebisyon, yung mga lugar na hindi naman nakapag-aral or walang literacy, so hindi nakapag-aral at hindi nila kaya magbasa ng dyaryo. So, yung radio pa din talaga yung isa, hanggang sa kasalukuyan, ay isa sa naka-penetrate talaga sa buhay ng ating mga mamamayan. So, ito na nga, favorite topic, martial law. Ayan, yan na talaga, no? Kasi syempre, ito yung recent history na nga, nandyan yung revolutionary and underground publications, no? Na maraming nailathalang ganito. Isa na nga yung sa naisulat namin sa Bulatlat, yung Balita ng Malayang Pilipinas na inilimbag ng mag-asawang Satur Ocampo and Bobby Malay. So, meron ding Himagsik
no? Isa naman tong revolutionary press or isang revolutionary publication din sa Central Luzon, taon namang ito ng 1974. Kung paano po nalilimbag itong mga panahong ito dahil nga ito yung mga underground press, sabi sa aming interview, mimeography daw po ang ginagamit. So, kung paano po yung gumagana, baka naman, no? Baka lang naman. Pwede namang i-YouTube University nyo na lang. Kasi hindi ko rin po yan naabutan. So, pagkakasama lang tayong manunood if ever. So, anyway, so talagang very meticulous na yung paggawa. Hindi katulad ngayon, nagkamali ka, reprint. Ganon, hindi ganon. So, napaka-metikuloso ang paggawa at paglimbag ng mga revolutionary or underground publications ng mga panahong iyon. So, meron din namang mga alternative press o mga progresibong mga pahayagan ng mga panahong ito. Siyempre, no, pinakasikat is yung mga publications na pinamunuan ng press freedom fighter na si Joe Burgos. Ayan. So, ayun na nga. So, naisip ko lang ngayon ko lang talaga naisip. Parang naisip ko maganda siguro kung makapaglaan tayo ng isang episode per period or per medium. Tignan natin ha kung papaano. Let me know kung meron kayong suggestions. Pwede nyo akong i-tweet sa Ja Eliao sa aking Twitter account. No? Kasi gusto ko malaman ano ba yung mga interesting para sa inyo. Ano yung mga gusto nyong balikan. At susubukan din natin maghanap kung baka meron tayong mahila na resource person from the days of the Spanish colonialization. Baka gising pa, baka nandyan pa po si Gregorio del Pilar, mga ganon, no? Marcelo H. del Pilar, no? Mga ganyan, no? Saya-saya. Anyway, so baka kung makikita ninyo, talagang naging palaban, no? Yung tradisyon ng media sa ating bansa. At hindi talaga natin siya maihiwalay doon sa isinusulong ng taong bayan, no? Mula sa laban nito mula sa mga mananakop, yung mga uring mapang-api at lahat na lang ng mga kontrabida sa ating lipunan. So naroon ang media at talagang palaban talaga. Pero hindi ko naman siya gino-glorify na parang lahat palaban. So meron ding mga media institutions na nanahimik, no, for the sake of objectivity, na kung tayo pwedeng mag-take sides, ganyan. Meron din, no, na iba na nanahimik for the sake of business interest. Uy, ipapasara si ganito, kikita tayo, mga besh, nasa atin lahat, makukuha natin lahat ng advertisements, ganun. So, meron din, no, na ini-echo nila yung mga sentimiento ng mga nang-aapi, either because they have political or economic interests, or baka naniniwala talaga sila no matter how misguided they are. So, hindi rin naman palaging tama ang media, hindi rin lahat ng mga media institutions ay naging palaban. No, over the years, nakita natin may mga mistakes and excesses din ang media. May mga ilang ethical problems din na lumabas, katulad na lang ng yellow journalism. Meron din yung tinatawag natin na attack, collect, attack, no? So, in recent history, no, noong ito na nga, nung mga nakaraang taon, ang isa sa mga tumatak sa akin talaga is yung Manila Bus Siege noong 2010. Naalala ko noon talaga, tili ako ng tili habang grabe stress levels ko. Tili talaga ako ng tili habang nanonood ng balita. Stress out na rin sa akin yung nanay ko kasi hindi niya na alam kung saan siya titingin sa akin ba o sa TV. Kasi at that time talagang hindi ako makapaniwala na bakit nila pinapalabas itong mga ganitong bakit nila pinapalabas yung mga ganitong footages, mga live footages, pinapalabas nila. Pinapakita nila kung nasan yung mga pulis, anong ginagawa nila. Yung social media at that time, 2010, parang hindi pa naman ganun ka-boom na boom. Tulad ngayon, no? Hindi pa siya ganyan ka-beast mode na parang, wow. Uy! Wala po akong COVID. Ayan. At hindi rin po ako nag-joke para po sa kaalaman ng lahat. So, yan. So, pero, diba, dahil doon, may mga lessons din tayo na nakita. So, halimbawa, noong nakaraan, nagkaroon ng Green Hills hostage taking. From what I know, meron ding ilang mga naging problema doon, no? Like, halimbawa, sinasabi ng CMFR na parang nag-glorify yung security guard na ng hostage and nabigyan siya ng oportunidad na makapag-ere ng kanyang side sa media sa isang press conference na ginanap after niyang pakawalan yung kanyang mga hinostage at hindi na-inform yung media na yung palang presser na yon, yung palang briefing na yon is part of the negotiation na parang, sige,
pakawalan mo yan pero papayagan ka namin makapag-ere ng iyong sentimiento sa media. So, yun. Sa abroad, parang meron din naman, marami rin tayong mapapaghugutan no, ng experience, no? Some dating back to like 1988 pa, no? Halimbawa do sa Germany, noong may hinostage yung 1988 Gladbeck na hostage taking na ayan no, yan yung hostage taker, tapos yung media nakapaligid sa kanya, tapos hindi makapasok yung mga pulis kasi nga nakapaligid sa kanya yung media at saka yung mga usi. So, yung isa pang journalist ay pumasok pa dun sa loob ng sasakyan at nakapag-interview pa siya habang papalabas ng city. Well, may mga allegations na tinuruan daw niya kung saan dadaan, no? Pero allegations naman iyon. So, maraming mga ganyan na pagkukuhanan ng leksyon over the years na tumatakbo ang media. Kaya mahalagang bahagi ng media is yung media criticism at saka yung self-regulation nito sa kanya dahil patuloy siyang lumalago. Kasi baka sabihin ninyo, akala ko ba ikaw ay press freedom advocate? Ba't mo ina-okra yung media sa mga tweets mo? Ba't mo sila sinisingil sa mga ginagawa nila? Kasi that's the only way para mag-grow tayo, di ba? Ganon din naman tayo bilang mga tao, no? Hindi naman tayo nag-grow, hindi tayo mag-grow lang, di ba? Ano ngayon? Nutrition math, go, grow, glow. Diba? Hindi siya biglang lalabas na lang ng ganon. Usually yan, nagdadaan tayo sa mga tough spots, no? Tough situations sa ating buhay. We learn from it and from there, bumabangon tayo, no? So, sa ganong paraan din yung media natututo at doon din niya sa ganong paraan na mas nai-improve niya yung kanyang trabaho. Kaya nga balik lang tayo sa ABS-CBN, no? Kaunting balik lang tayo sa ABS-CBN. Sinasabi nila na, give us a chance to be better, diba? Sabi ni Kumaring Angel Locsin, no? Give us a chance to be better. At kung isa-shutdown nyo kami, base halimbawa sa usapin ng, ito ramdam na ramdam ko yung gigil ng NUJP sa statement na to, no? Parang, kung isa-shutdown nyo yung ABS-CBN dahil sa mga labor violations nito, i-shutdown nyo na lahat, di ba? Ramdam na ramdam ko yung gigil na gigil si mga momshies at mga popshies natin sa NUJP mga panahong ito. So, I think, no, kung ano ba yung lessons din natin matututunan talaga when we go back in our history is yung Philippine media, makikita natin na nung mga panahong yon, yung mga media outfits na yon, hindi naman sila yung mga media outfits na na pinupuri for their journalistic value or yung ginagawa nila, hindi ba? Karamihan sa kanila nga ay under attack din. La Solidaridad, hindi ba? Ganoon. Nung panahon ng martial law, hindi ba't ilang beses na ipinasara yung dyaryo ni Joe Burgos at yung Pahayagang Malaya, hindi ba't pinasara niya yon ng Marcos dictatorship, ulit-ulit, ipinasara yung paper niya. Pagkatapos, yung mga underground and revolutionary press, napipilitan silang mag-print ng patago, no, noong mga panahong iyon. Pero ngayon na tinitipon na natin yung naging experience natin from the past, makikita natin na yung mga media publications, mga media institutions na tumindig, ito yung mga tatatak, no, sa ating kasaysayan. Kaya sa kasaysayan ng media, wala tayong matatawag na absolute na objectivity. Ang kailangan palagi ay yung pagtindig natin, no, sa kung ano yung tama, ano yung makakabuti sa taong bayan. And I think it is a reminder. This episode is a reminder for journalists that we don't just adhere to facts. Hindi yun sapat. No? I-report mo lang. He said, she said, hindi, lalo na sa panahong ito, hindi yun sasapat. Our biggest role now is to show yung meaning. Paano ba yung lapat niyan sa ating, sa nakakaraming tao? At bakit nila kailangang maging mabahala? Bakit nila kailangang mangialam? Dahil yun lamang, hindi pwedeng walang dissent, hindi pwedeng walang kritisismo. Kasi dito lamang tayo maaaring mag-grow as a person and collectively as an institution. And not just as an institution, but also panindigan na natin na tayo yung fourth estate, hindi ba? So, kaya kailangan
Yung paghahanap natin ng meaning, kailangan sagutin natin yung what's in it for the people, hindi ba? Kailangan natin laging sagutin yon, and only then that you will be relevant. Only then that you will be remembered in the history. So, in history lang. So, yan. Ini-edit ko talaga yung sarili ko. Live ang pag-edit ko sa sarili ko. So, maraming salamat sa nakinig, no, sa episode na ito. At again, itong Mema with Ja or yung Media Matters with Ja ay maaaring yung pakinggan sa Spotify, sa Anchor.fm, nandun din ako sa Radio Public, Google Podcasts, at syempre para po doon sa mga titos and titas natin na ayaw na ng extra app pa na install sa kanilang mga cellphones or sa kanilang mga computers, you can also access or you can also watch me on my YouTube account. Ina-upload ko po yung video nito. Huwag po kayong masyadong mag-expect, no, na meron kayong makikitang magandang babae. Ang makikita nyo lang po ay isang maputing babaeng walang kilay, no. Hindi na po ako nag-aayos pagka ganito. Ayan, yung talagang yung parang walk up like this lang talaga yung peg ko pagka ganyan. So again, thank you again for listening. Again, this is Mema with Ja.